aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon, huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinakaaba ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon na bagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libu-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog, upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin. Yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga, kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparana sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas at sa gayoy muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salariguro at patnubay, sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakdal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Mga kapatid, narinig po natin ang mabuting balita para sa Martes na ito sa ikatatlong linggo ng Kwaresma, the third week of Lent. At nabanggit na po natin sa mga maraming mga pagninilay na sa kapanahunan po ng Kwaresma ay binibigyang pansin natin ang mas matibay na pananalangin, no, na ganoon din maging malakas din po ang ating pagkakapwa-tao at ganoon din po ang ating pagsasakripisyo. At isa po sa kagawian natin kapag panahon ng Kwaresma ay yung pagpunta po sa confession. No, mahalaga po na wag po nating kakalimutan ngayong season of Lent na makapag-confess, makapagkumpisal ng ating mga kasalanan. Kaya maglaan po tayo ng panahon, pangsariling panahon, na suriin ang ating mga budhi at anuman po ang ating mga pagkukulang at pagkakamali, nawa po ay magkaroon tayo ng pagkakataon na maikumpisal natin sa pari. Ngunit sa panahon ngayon, marahil ang ilan po sa mga nanonood sa atin at kasama natin ngayon ay hindi nakakapunta sa simbahan dahil sa takot ng coronavirus, no? At ang ilang simbahan ay talagang wala ng misa, pang araw-araw, wala na rin pong misa tuwing linggo, at marahil ang mga services kagaya ng confession baka hindi na rin po ganun ka-regular. Pero pwede naman po kayo din lumapit in private sa mga pari, no? Kung pupunta po kayo sa mga parokya ninyo na malapit sa inyo, ay pwede din po kayo mag-request sa mga pari. And I'm sure your parish priest and pastors will do their best to listen to your confession. Ngunit ito pong paghingi natin ng confession ay una doon ay yung ating paglapit sa Diyos at paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At dito po, ang ating ebanghelyo ay maliwanag, no? Na tayo ay lalapit sa ating Diyos, sa ating Ama, hihingi tayo ng patawad sa ating mga utang, ngunit nawa, kagaya ng talinhaga na kanyang ikwinento sa atin sa ebanghelyo nito, matuto rin po tayong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Madali humingi ng patawad sa Diyos, ngunit alam din po natin, hindi naman madali magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Kapag tayo po ay nakarinig ng mga salitang nakakainsulto, nakakainis, kapag may mga bagay na ituniring tayo ng hindi maganda, ang trato sa atin, madali po tayong magalit at minsan mahirap po nating patawarin yung mga ganon. Ngunit sabi ng Panginoon, kanyang turo ngayon ay kung papaano tayo magpatawad, ay ganun din tayo patatawarin. Ang sabi nga, babasahin ko lamang po, "So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives his brothers or sister from his heart." Kaya nga, mahalaga po, sapagkat hindi po tayo tunay na magiging malaya sa ating mga kasalanan, yung feeling na you're free of our sins, kapag hindi mo mararamdaman yun yung freedom na ibibigay sa atin ng Panginoon, kapag may nananatili pa ring bigat sa ating kalooban, dahil nagkikimkim pa rin po tayo ng galit at sama ng loob sa ibang kapwa. Ang tanging paraan lamang na ito ay maaalis, itong bigat na ito ay maaalis sa atin, ay kapag matuto tayong mag-let go, no, mag-let go and forgive our brothers and sisters. Alam ko po mga kapatid na madaling sabihin, mahirap gawin, ngunit kung ipagdadasal po natin, hihingiin natin sa Diyos ang biyaya na makapagpatawad, ay marahil at one point in our life, no, matututo din po tayong mag-let go at makapagpatawad ng ating kapwa. At dito po sa talinhaga na narinig natin, napakagandang kwento ng isang alipin na humingi siya ng tawad sa kanyang mga pagkakautang sa kanyang amo, ngunit paglabas niya ay siya naman itong nagsasasakal sa kanyang kapwa alipin dahil ayaw niyang patawarin yung pagkakautang sa kanya. Then we can relate to that. Oo. Kapag nakakita po tayo ng mga taong hindi patas or unjust o masungit sa ibang tao, ay para bang nawawala rin yung awa mo sa kanya, no? Dahil hindi siya marunong trumato ng kanyang kapwa. Siguro ganun din ang tingin sa atin ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, sikapin po natin na unahin natin na maging mabuti tayo sa ating kapwa. Saka siguro tayo may karapatan, may kay na lumapit sa Diyos at humingi ng kanyang awa at kanyang pagpapatawad.
Mga kapatid, palagi po sana ninyong sundan ang ating programang ito. Naririto at makikita ninyo sa ating screen sa Facebook at sa ibang part ng social media, sa YouTube. At ibahagi din po natin to sa ating mga kapatid na mga Kristiyano, Katoliko. Maybe it's a one way of evangelizing. Share ninyo ang TV Maria Philippines.